December 7, 1941, umatake ang hukbong Hapones sa Pearl Harbor sa Hawaii upang sirain ang pwersa ng Amerika sa Pacific. Halos kasabay nito, December 8, 1941 sa Pilipinas, sinalakay naman ng mga eroplano ng Hapon ang Clark Air Base sa Pampanga at iba pang paliparan tulad ng sa Ilocos Norte, Davao at Zambales. Maraming eroplanong Amerikano ang nawasak sa lupa pa lang dahil hindi nakahanda sa biglang pagsalakay. Dito nagsimula ang opisyal na pananakop ng mga Hapones sa bansa. Makalipas lamang ng 2 araw, December 10, 1941, dumating na sa mga baybayin ng Pangasinan at Apari ang mga sundalong Hapones sakay ng kanilang mga barkong pandigma. Mabilis sila nakapagpalawak ng kontrol sa mga bayan at nagmarcha papuntang Timog Luzon. Sa kabila ng matinding pagsisikap ng mga sundalong Pilipino at Amerikano, sila ay kulang sa armas, bala at suporta. Dahil dito, inutusan ni General Douglas MacArthur na umatras ang pwersa ng USAFE or United States Armed Forces in the Far East sa Bataan at Corregidor upang doon magtanggol. Sinamahan sila ng maraming sundalong Pilipino na buong tapang na lumaban para sa kalayaan ng bayan. Noong December 24, 1941, iniwan ng pamahalaang Amerikano ang Maynila at idineklara itong open city upang hindi na bombahin ng mga Hapones. Ngunit kahit paman, maraming gusali at ari-arian ang nasira dahil sa labanan. Pagsapit ng January 2, 1942, tuluyan ng nasakop ng mga Hapones ang Maynila at dito nila itinatag ang kanilang pamahalaang militar. Samantala, patuloy na lumalaban ang mga Pilipino at Amerikano sa Bataan. Mahigit 3 buwan nilang pinigilan ang pwersa ng Hapon. Kahit hirap na sila sa pagkain at medisina, sa huli, noong April 9, 1942, napilitang sumuko si General Jonathan Wainwright at General Edward King kasama ang libo-libong sundalo. Dito nagsimula ang malagim na death march mula Mariveles at Bagak sa Bataan patungong Camp O'Donnell sa Capas Tarlac. Libo-libong sundalo ang namatay dahil sa gutom, uhaw, pagod at pagmamalupit ng mga Hapones. Huling bumagsak ang isla ng Corregidor noong May 6, 1942 matapos ang matinding pagbobomba ng mga Hapones. Ito na ang huling tanggulan ng Amerika at Pilipinas. Mula rito, tuluyan ang napasailalim ang buong bansa sa kamay ng Hapon. Nang makuha ng mga Hapones ang kontrol sa Pilipinas, agad nilang ipinairal ang kanilang pamahalaang militar. Itinatag nila ang Japanese Imperial Government sa ilalim ng pangangasiwa ni General Masaharu Homma. Pinangako nilang bibigyan nila ng kalayaan ang Pilipinas mula sa mga Amerikano. Ngunit sa katotohanan, mahigpit at marahas ang kanilang pamumuno. Ipinatigil nila ang paggamit ng wikang Ingles at itinuro ang wikang Nipongo. Binago rin ang sistema ng edukasyon at pinalaganap ang propaganda na nagsasabing bahagi raw ang Pilipinas ng Greater East Asia Co-Prosperity Sphere. Ngunit hindi nagtagal, nakita ng mga Pilipino ang tunay na mukha ng pananakop, pang-aabuso, kakulangan sa pagkain, pagkuha ng ari-arian, at malupit na pagpaparusa sa mga lumalaban. Dito nabuo ang maraming kilusang gerilya sa buong bansa. Kahit panatalo ang mga sundalong Pilipino sa Bataan at Corregidor, hindi sila tuluyang sumuko. Bumuo sila ng lihim na samahan at lumaban sa pamamagitan ng guerrilla warfare. Ang mga ito ang nagsilbing pag-asa ng mga mamamayan laban sa Hapones. Ang Pilipinas noon ay nasa ilalim pa ng pamamahala ng Amerika at inaasa magiging malaya na sana sa pamamagitan ng Tydings-McDuffie Act pagsapit ng taong 1946. Subalit, bago pa man marating iyon, dumating ang digmaan sa pagitan ng Amerika at Hapon. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang Hapon ay nagsimulang magpalawak ng kanilang kapangyarihan sa Asya. Bahagi ng kanilang tinatawag na Greater East Asia Co-Prosperity Sphere ang pananakop ng mga kalapit na bansa kasama ang Pilipinas. Layunin nilang makuha ang mga yamang likas ng bansa tulad ng palay, asukal, abaka, ginto
at iba pa na mahalaga sa kanilang industriya at digmaan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!